The full soul loaded and honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Okay na po yan. Ulitin ko na lang po sa verse 5. Sabi dyan, open rebuke is better than secret love. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We pray na matutunan namin dahil matutunan, especially navigating in this world, no, Panginoon. Napakaraming brand of Christianity ngayon. Napakahirap. At kung dito naman sagot sa inyong salita, Panginoon, lalo na Panginoon pabor sa mga kabataan, sila po magtapat sa inyo, alamin ang katotohanan nyo. At napakaraming topics, pero lahat ay magtatagpo-tagpo para magamit nyo lang kami. In particular na yung hapon, yung kaming itatouch na subject na very relevant naman talaga, especially po sa mga kasinungalingan na makalat, Panginoon, napaka-subtle, hindi madaling maintindihan. But as we trust also in your word, in your truths, in your words, in the Bible, Panginoon, I pray na makita namin ang mga kasagutan, Panginoon, dito sa lupa paano lang didiscard yan, na kami po ay makapaglingkod, at the same time, hindi may lito, at kahit ganong maraming kasinungalingan at shades of lies, meron ng salibutan at mga quotes, Panginoon, ito po ay aming maunawaan, at malabanan, Panginoon, yung kasinungalingan, ang katotohanan ng po ang lumantad, at mag-shine, Panginoon, sa sanlibutan. Hanggat kaya, Panginoon. Hanggat binibigyan kami ng pagkakataon. So, ilang po, Lord, kayo malulati again, kayo magpala, kayo bigay ng tagumpay, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid po. Good afternoon sa lahat. Okay, so title natin yan. Nabanggit ko kanina umaga. This week, ako po ay usually hindi ako nag-unfollow doon sa mga sikat na ano, no. Kasi nga alam ko doon yung, pero pag mga balitang wala kwenta, hindi ko na pinapatulan. Kaya minsan hindi ko rin bad. Ay, salamat, bad. Isang beses nag-preach ako, sabog yung ano ko. Sabihin nyo naman para, yan, salamat po. Sana ako. Yeah, so this week, ano yung controversy at viral this week, no? Pagsayaw. Okay, so sabihin ko na lang, ang title natin muna, bago natin puntahan yon, kaya dalawang set po ito, no? Again, mga 2 oras to, and dahil sa reading nyo. Hanggang alas ka pwede? Anytime? Oh. Ano ba yan? So, dalawa ito yung parang pinaka-sermon natin, pag-aaral, and then, i-relate natin sa recent. Hindi naman tayo madalas mag-ganito, di ba? Mga recent, sabi natin, relevant events. Pero meron tayong playlist niyan eh. Naalala ko yung last time lang kay Charlie Kirk. No? So, ngayon naman, about Gary V. and Alvin Aragon. And sex bomb class. Ganun pa eh, no? Tsaka yung bakla nilang anak, trans. Okay. Sana di mabigla si Renz. Pero yung mga ganyan, magandang ano niyan eh. Mas magugustuhan nga nila ito eh. So, mag-aaral muna tayo. Ang pinaka-topic actually natin, yung yun nga, napansin ko lang ito. Hindi ko na sana papatulan yung ano. Yung mga bakla, ano yan eh. Automatic yan talagang kadiri yan. Tsaka, like ko binabanatan yan. Para yung mga tao rin is, alam mo na, hindi yung parang walang kalaban-laban ba. Na ang propaganda kasi ng mga bakla, even ng mga panahon namin, very subtle, lalo ngayon. Ngayon, medyo makapal na mukha nila before 20. Kailan ba na-elect si Trump? Second term, 2024 ata? O last year lang? Parang nag-umpisa siya last year, no? 2025, yan. So, but before that, yung panahon ni Biden, lalo na. Pero kahit si Trump dati, meron tayong pinanood natin ulit yung ano, no? Yung nag-share ulit yung mga documentary. Tinanggal yun sa page natin eh. Halos 3 na lang yung natira. Kasi iba, kinopyright claim ni itong si Paul Wittenberger na kalaban na rin ngayon yan eh. Samantalang in-sponsoran yung movie niya ngayon. Gusto niya pagkakitaan. Anyway,
Sa ba ako, dahil ko sasabihin. Yun, so regular na yung mga bakla talagang maingay po yan eh. Gusto nila paglaban yung karapatan kesyo nila, samantalang gusto nilang tanggapin sila ng lipunan, hindi nila matanggap sarili nila. Kaya napaka-controversial na topic yan, hindi dapat. Napaka-simple sana, no? So, basically, ito nga si Alvin Aragon na hindi ko kilala to before this week. Bakit galit na galit dito yung mga showbiz? Okay? Yung pala may sinabing against sa mga bakla kasi yung kanyang anak ay anak-anakan, no? Step son niya dapat, naging daughter. Walang yung mga ano ngayon eh. Balita, abwisit. So, ganyan na mga ano ngayon eh. Tapos binanatan niya yung kapwa niya showbiz. Last time lang, binabanatan si Lea Salonga, di ba? Kasi nga, gusto mag-advise sa mga magulang eh. Siya yung failed wife, failed mother. Tapos mag-a-advise sa atin. Tigas ng mukha, no? Ganun eh. So, nakalimutan ko na si Lea Salonga. Kaya ito namang si Alvin Aragon. Ayun nga, binabanatan siya. Medyo sinundan ko kasi nga interesting. Kasi nga, lalo nung nagsalita si Gary V. At marami mga Pentecostal ngayon, mga born again, idol na idol yan si Gary V. Dati may panahon din na kinakanta ko yan. Kasi nga, maganda na. Mababaw pa ako dati. Galing naman talaga kumanta. Pero, lumalalim ka sa Panginoon, salita ng Diyos, makikita mo yung contradiction nila, ginagawa nila, practice nila, sinasabi nila, salita ng Diyos. So, hindi yung pwedeng hindi yun, tatapatan, babanatan, re-rebuke. Amen? Kasi gagayahin lalo yun. So, dami natin yung attack ngayon actually. Kaya sana nakahanda kayo. Amen? Amen. Ang title natin is Hidden Anger versus Honest Love. Ito yung phase 1 ha. Bago tayo pumunta kay Gary V at sa Aragon. Pero sila yung ano dito, kaya subtitle natin, Gary Ebel versus Alvin Aragon versus the Truth. Yan ang subtitle, okay? So, pero ang pinaka-term natin dito, na pinagkuhaan natin topic, yung, mamaya makikita natin, isa-isahin natin, ito yung article sa Inquirer.net. Sundan lang natin ito, makikita mo yung mga kasinungalingan dito. Though alam nyo na yon, pero isa-isahin natin ngayon. Kasi baka sabihin nyo, so, okay naman yun at least Kristiyano naman si ano eh. Mamaya isa-isahin natin yan. Okay. So ngayon, obviously objective natin para hindi tayo ma-discourage kasi yung mga tawag natin dyan, mga fan-centered churches. Tawag natin yan, katulad ng mga CCF. Puro ginagamit yung salita ng Diyos, Christian daw sila, hindi sila Catholic. Supposedly, matuwa tayo sa kanila kasi hindi sila Catholic. Parang ganun yung, ano yung mga bentahin yung mga yan. Kaya iba, hindi sila kinakondina. Pero maniwala kayo sa hindi, lahat ng mga calls ay bandang huli, kalaban natin yan eh. Kasi, again, dito personal na laban. Obviously, yung pag nililito nila yung mga tao, karamihan dyan, mga works-based salvationists. Okay? Kaya, ibig sabihin, kahit nagpe-preach din sila, makikita natin isa-isa yan eh. Yung mga term ni Gary V dito talagang mainstream. Hindi ka matututo, maliligaw ka pag ito lang yung mga lagi mo naririnig. Okay? So pero again, dito na nga tayo. Ang napansin ko kasi kay Gary V, ang ano sa kanya, ang ginawa niya, itong una ko si Alvin Aragon nga, may mga sinabi against sa mga, tawag namin sa bakla dito, sodomites. Yun ang term kasi ng Bible, no? Hindi ko tinatawag na gay yan. Kasi sa Bible, ang gay, masaya. Hindi naman masaya ang mga bakla. Miserable nga yan eh. Kaya nga napakarami sa kanila nagpapakamatay ng bata. Kaya tingnan mo kahit sa nagkaka-AIDS, ganyan. Tsaka ganyan din. Gusto nilang sirain yung society kasama nila. Yan ang ginagawa niya mga yan. Kaya di natin tinatawag na yan, gay, LGBT, ayun yung LGBT. Tawag na yung sodomites. Okay, sodomites. Kasi ito po yung mga sinasabi sa Bible na pinatay ng Diyos. Sobrang galit ng Diyos sa mga bakla, hindi na hinintay yung impyerno. Yung impyerno, nilagay na doon sa kanila. Sinunog yung buong city. 5 city yung dapat eh.
Kaso, i-despair niya yung isang maliit kasi si Lot naman, doon pumunta. So, piniserve yun, no? Kaya tawag natin sa kanila, Sodomites, ha? Baka hindi alam ng iba. Ayun, so itong si Alvin Aragon nga, kahit pa paano, ano siya victory po siya, no? So, Victory Fellowship. Okay, para mga CCF yan, mga yan. So, kahit pa paano, syempre, mayroong influensya ng Bible yan. Kaya may nasabi siya, natsambahan niya, tama. Sabi niya yung anak daw niyang Sodomite, sa impyerno punta. Medyo natuwa ako kasi bihira po yun sa parang bihira natin mabalitaan na ganun at may nagre-represent ng ganun. So again, di rin ako sobrang natutuwa kay Alvin Aragon kasi ano yan, may kilala kaming taga Victory Fellowship na sobrang, alam mo na, lame. To the point na meron silang ministry sa mga Sodomites. Uy, kausapin natin sila, kaya naman sila ganun, kailangan nilang pag-ibig ng Panginoon eh. Talagang kailangan nila, kaso huli na. Pag pinili mo na yon, again, ang turo ng Bible, hindi yan normal yung bakla. So kaya, naging ganyan sila, hindi normal na isip yun eh. Diba? Ikaw ba, Renz, magkakagusto ka sa kapwa mong lalaki? O iniisip mo pa lang, parang nausuka ka na. Sapakin kita, anong mali mo sa akin? Parang gano'n, nakakalalaki ka eh, di ba? Imposible yun eh. Pero sabi pala sa Bible, kaya sila nagkaganon, ang Diyos mismo gumawa sa kanila nun. Kasi, basahin na nga natin para kay Renz. Sabi sa Bible, ito yung una pa to. Yan, ayun ang una nga, 24, 26, 28, yan. So sabi dito, may mga klase ng tao ito, mga sobrang loko-loko dito, sabi ko dyan, because that day when they knew God, so itong mga taong to, kilala naman nila Diyos, alam nilang may Diyos. Kaso, they glorified Him not as God, hindi nila kinilala. Dapat ang Diyos, sa kanyang kadakilaan, ay pinupuri ng tao pinaglilingkuran. At the very least, at least sabihin mo yung maganda sa kanya. Itong mga to, hindi man nagpasalamat. Nagginawa sila ng Diyos. At lahat ng bagay, ginawa ng Diyos. Lahat ng tao, ginawa ng Diyos. Problema, ni hindi nga sila nagpasalamat, sabi dito, pag sinabing vain imagination, may mga imagination na kala nila totoo, hindi totoo, pero totoo yan, pinanganak kaming ganito, kahit hindi. Alam nila yun kasi nung bata sila, tinuruan sila, sa pagtinignan nila sa kanilang birth certificate, dalawa lang yun eh. Either lalaki o babae. So alam nila yun, alam ng nanay, alam ng kapitbahay nila yun. Kaya nagkakasi nag-imagine, hindi ganun, pwede ako mamili. Hindi ikaw mamimili nun. Ang Diyos na namili. So ngayon, napakaloko-loko itong mga to. Sabi niya, their foolish heart was darkened. So tuloy-tuloy sila sa kalokohan nila. Pati yung puso nila, nag-itim na. Ibig sabihin, peking pag-ibig, peking pagmamahal, peking na lahat eh. Itim na eh. And then, jump na tayo dito. Kaya ginawa sa kanya ng Diyos, God gave them up to uncleanness. Kaya pala mga bakla po, bastos yan. Nakakita ng baklang wala na konsensya yan eh. Ay, nahihiya ako. Hindi, kunwaring nahihiya yun minsan. Pabiro-biro, pinapasok sa biro yung kabastusan. Ganyan yan eh. Walang magde-deny niyan. Lahat tayo naka-experience yan. Inosente pa tayo. So, ano to? Kasi pag ginagawa sa tawa, nakakatawa. Ay, nakakatawa. Hindi nakakatawa yun. Ngayon kung bata kasi, maano pa kayo eh. Ay, nakakatawa. Sabi nga sa iba'y nakakatawa, iba'y nakakatuwa. Kaya ka natatawa, kunwari, mayroon ditong nakita mo, dalawa ulo, kunwari. Una, matatakot ka, either matakot ka or Imposible yun eh. Anyway, kaya sabi dito, ang Diyos mismo, binigay sila doon, uncleanness, gave them up to uncleanness, kaya mabastos niyan, dishonor their own bodies. Alam niyo, honor, di ba, ginagalang. Ang ginawa ng bakla sa nila, di ba, yung mga inalis. Ngayon, ang hirap ng pag-usapan nun eh, no? Sobrang galit sila sa paggawa ng Diyos. Parang namatay na lang eh. Kaso tinutulungan kami ng mga doktor na loko-loko din, umita lang.
Sa US daw, kaya galit na galit din kay ano yan. May pondo pala yan eh. No? Gusto mong palit ng kasarian, may pondo gobyerno. Yung mga loko-lokong doktor, sige, operahan kita, mamatay ka mo, wala kang pakialam, kumita na sila eh. Yun ang totoo dun. Anyway, kaya ito yung huli, sabi dyan, God gave them up unto vile affection. Pangalawa pa lang pala, sabi ng gave them up kanina, di ba? To uncleanness. Kaya ang babastos niya mga yan, wala nang ano. Hindi lang sila ginawang gano'n ng Diyos. Vile affection. Pag sinabing vile is, nakakadiri. Affection is pagmamahal. Maganda yung pagmamahal. Kaso ito nakakadiring pagmamahal. Meron ba nakakadiring pagmamahal? Yun, yung mga bakla. Sodomites, nakakadiri yun. Hindi yan, pati dyan, so babae sa babae, lalaki sa lalaki, pareho lang yung sodomites tawag natin dyan. Tomboy, sodomites pa rin. Ito na yung huli, kaya sabi dito, and even as they did not like to retain God in their knowledge, ang masama niya mga pag-usapan na gagamitin ng paulit-ulit ang pangalan ng Diyos dito, kaya nakakabuisit itong ano natin eh. Pangalan pa ng Diyos ang, ginawa rin kami ng Diyos eh. Oo nga, kaso, binaboy nyo. So ayaw nilang isipin ng Diyos, ayaw nilang salita ng Diyos. Pag nag-quote ka ng Bible, masama ka, gagawin ka masama para matakot ka. Kung malamya ka talaga, matatakot ka. At tulad ng gagawin namin ni Gary V, susubukan niya at least. Kaya nung ayaw nila ng Diyos, di yung ginawa ng Diyos sa kanila, di gave over to a reprobate mind. Pag sinabing reprobate, wala ng pag-asa, rejected. Pag sinabing reprobate, rejected, wala ng pag-asa. Tingnan nyo kahit tingnan sa dictionary yan. Ano sa Tagalog yan natin? Patapon. Alam niyo yung word na patapon, di ba? Pero anong inaano lagi ng mga ano ngayon? Lahat ng tao may pag-asa pa, lahat mahal ng Diyos. Yun yung mga kasinungalingan na pumapasok, reprobate. Nakita lang ni Renz, baka huling araw na ni Renz dito eh. At least alam mo, wala. Unprincipled or depraved, alam mo yung depraved, wala nang pag-asa. Sobrang siraulo nito, no? Morally corrupt. Hindi lang ito yung magnanakaw sa gobyerno, sobrang corrupt to, depraved. Foreordained to damnation, sa impyerno talaga. Kahit ano secular ano to. Alam nila, ibig sabihin reprobate, damnation, impyerno yan. And then, reprobation, condemned, rejected, worthless, walang kwenta, walang lahat na eh. Kaya huwag kayong magagulat, yun talagang definition yan. So yan na, so ang reprobate dito yung utak muna eh, no? Pero obviously, yung ibang gagawin nila sa utak nila, sa katawan nila, susunod na doon dahil reprobate mind na sila, no? So yun lang para sa mga hindi nakakalam ng context dito. So balik tayo ngayon sa passive-aggressive kasi ginawa nga ni Gary V, unfortunately, maraming gumagalang dyan kasi napaka hipokrito niyan eh. Sinabi hipokrito po, ito yung pinapalabas siya, mabuti siya, pero hindi. Puro sa Diyos ang kinakanta nun yun ang sikat eh. Doon na-impluensya rin dyan, kaso, pag convenient sa kanya, yun ang gagamitin niya. Pag hindi na, iba na, compromise na. Mamaya makikita natin lahat yan. So, ang term muna na gagamitin natin, mag-aaral natin this afternoon, bago tayo pumunta kay sa article ng Inquirer about Alvin and Gary V. Yung tinatawag na passive-aggressive behavior. Okay, nabanggit ko madalas sa inyo yan eh. Ngayon talagang focus tayo dyan. Ano sabi ng passive-aggressive? Medyo oxymoron siya, di ba? Kasi pag sinabing aggressive, active, tama yun, active, matapang. Alam niyo naman, pag basketball, di ba? Iba yung shoot ka lang, pero iba yung ginaganyan mo na talaga eh. Aggressive na to, di ba? Agresibo. Bakit passive? Baliktad yun eh. Wala. Okay lang yan. Doon pa lang tayo sa ano eh. Okay, tingnan rin natin kung nasa definition to. Okay lang kayo dyan? Hindi ko lang alam kung dito to. Ayun oh. Passive-aggressive. Being marked by or displaying behavior characterized by expression of negative feelings. So, negative to sa ibang tao. Again, di laging masama yan. Pag may ginawang masama, sabihan mo ng, oy, nabastusan yan, oy, sinungaling yan.
Negative yun, di ba? Pero hindi masama yun kasi ginawa mo yun para matuto siya. Either matuto siya o yung iba hindi siya gumaya sa kanya. Pero ito yung kakaiba. Ang kakaiba dito is in an unassertive, passive way. Nakita mo yun? Agresibo siya pero hindi. Ano yun? Nakikita natin. Tingnan ko na dito sa akin na notes dito. Sabi dito, wala pala dito. So basically, ang ginagawa niya, itinatago niya yung kanyang galit at negative feelings. Tinatago niya, kaya ang title ulit natin is Hidden Anger and Honest Love versus Honest Love. So maganda yung magmahal, masama yung, again, ang anger hindi rin lagi masama. Basic ko kasi serious, baka mabigla eh. So hindi lahat ng anger ay masama. Pero pag galit ka na, delikado yan. Yun ang pagkakaiba natin sa iba na sabi magagalitin ka. Iba din yung magagalitin, masama rin magagalitin. Pero yung laging galit, o yung galit, tas galit ka sa masama, okay yun. Diba? Parang ang Diyos, galit sa kasalanan. Dapat tayong galit sa kasalanan din. Hindi masama yun. Pero ito, ba't tinatago? Diba? So, it is a form of a lie. Kaya, it is a heart issue. May something's wrong pag ikaw ay aggressive ka actually, pero tinatago mo yun. Meron dyan sinabi yung resentment. So, galit ka talaga. Okay? So, sa Bible, makikita mo pag sinarbi mo yung Bible, ang Diyos, pag galit, sasabihin niya. Ganun din yung mga lingkod ng Diyos na totoo, including Jesus Himself. Itong mga kailala, si Pope Leo naman, ano nagsasabi? Huwag tayong mananakit ng feelings sa ibang tao. Walang pinagkaiba, kay God, siguro nakikinig to, kay God, baliktad. Vice versa. Kaya sabi na, huwag kang mga hurt ng feelings. Hindi nagbabasa ng Bible to. Dahil si Jesus mismo, madalas, kailangan niya magturo, kailangan niya magsabi ng masakit, mas talagang masakit kasi mali nga yung ginawa nila. Anong gusto mo? Matuwa ako sa'yo. Ang mga anak natin, di ba? Para matuto ka lang sabihin, kunwari, si Peter, sinunog yung kusina, kunwari. Anak, ganyan, bad yan. Ganunin ko ba yun, hatawin ko na sa ano. Hindi gano'n si Peter, So, aralin natin to. So, number 1 point natin, obviously ayaw ng Diyos to. May something's very wrong dito. At natutunan niya sa mga false teacher. Unfortunately, sikat yan, kaya nagagaya ng tao kasi kala nila. Ito, kung pinakinggan niyo yung interview kay Gary Vee, talagang tuwa. Ang wise naman talaga ni Gary Vee. Wise. Napakatalino mo. Napakatalino man loko. Naloko kayo. Pag-aaral natin, ginagawa natin kayo, na-expose natin itong mga to. Para hindi tayo maloko. Okay, so kaya point number 1, anong gusto ng Diyos dito? Bilis ng oras. Bible tayo. What does the Bible say about this topic? Anong dapat natin gawin kumpara sa mga ginagawa ng mga passive-aggressive na tao? Sabi sa Bible, wherefore put away lying, speak every man truth with his neighbor. Napansin nyo na magkabaliktad yung truth tsaka lie, siyempre. So wag daw tayong magsinungaling at alisin natin yung kasinungalingan. Galing ng Bible magsalita Parang ngayon, pag passive-aggressive ka, tinotolerate mo yung kasinungalingan, tinatago mo. Ano ba talaga? Mali o hindi? Ba't ka natuwa ka? Ba't di ka nagagalit? Ano sabi sa Matthew 5:37? But let, pakibasa, ready, go. Ito, maganda to kasi Jesus to Pakibasa. Go. But let your communication be yea, for whatsoever is more than this cometh of evil. Pag sinabing yea is yes, ang nay is no. So dapat pag nagsalita ka daw, yung tama, yung mali. Pag sinabing yes, hindi, no. Huwag mo lilituin yung tao. Bakit ka ba anong ginagawa mo? Ganyan mga false teacher, another tawag dyan, mga double tongue. Ito yung sinabi mo, ano ba talaga? Hindi ko maintindihan. Bakit? Kasi nga, sabi dito, sa demonyo yan
Pag ganyan ka, parang ayaw mong linawin, sinabi rin ni Paul yan sa 1 Corinthians 13, dapat malinaw yung pinagsasabi mo kasi may lalo na pag yan, nasa posisyon ka na, si Pope o si Gary, kung sino man yan. Yung ibang medyo mahina-hina, madadala yan, maloloko. Okay? Kaya si Jesus nagsabi niya na, at inulit pa ni James yan. Pag yes, yes. Ano ba talaga? Kaya po yung mga gagaling na dati, mga, kung mayroon pa ngayon kasi ngayon, mga press ngayon, tsaka politiko, tsaka mga nagtutulungan sila para lokohin tayo eh. Pag magaling yung mga press, kunwari talagang wala siyang affiliation doon sa, kunwari, presidente, may debate, o kaya in-interview. Pag tinanong mo yan, papalabasin mo yung totoo. Kahit ayaw niya sabihin, mapapalabas mo yan. By means of asking the right questions. Ano ba talaga? Oo, hindi. Ganun pag nilalabuan niya sinusubukan Naalala ko ito, ginawa kay Marcos yan, napanood niyo ba yun? Hanapin niyo kay pahiya si Marcos, tatawa-tawa pa siya BBC, basta yun. Ba't ka natatawa? Pinag-uusapan natin ill-gotten wealth mo. Tawan-tawa ako dun Anyway, bongbong. Sinasabi ng Panginoong Jesus, ano pa sabi sa Proverbs? Sinabi ko sa inyo matagal to, di ba? Pakibasa, ready, go! 9 years are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Okay, dumuna tayo sa pangalawang part The obvious Ang taong nagsasalita ng katotohanan, gustong-gusto ng Diyos. Ay, salamat, nagsalita. Yan yung yung masinungalingan. Alam niyo, abomination, galit ang Diyos dyan, nandidiri, nasusuklam. Kaya ang point number 1 natin, God commands truthful communication. Maging totoo ka, huwag ka sinungaling, pati yung way, malinaw, huwag mamaloloko. May mga galing kasi manloko, so alam nyo siguro sa mga sales, no? So hindi lahat ng sales loko-loko pero marami kasi ang gusto nila makabenta. Ay, murang-mura na po ito, sir, oh. No, wala na to bukas. Kaya po ito kasi nungalingan Ang hirap mag-isip. So, doon pwede mong iwasan nyo kung marunong ka rin. Yung wala magsinungaling. Kaya ang Diyos galit dyan. Kaya number 1, God commands truthful communication. Kung ang Diyos gusto niya makatotohanan, pati yung way mong pagkasabi, pag nagsinungaling ka, alam mo na, yun ay, ikaw, kaya naman may sinungaling, meron niyang advantage na tinutukoy. Kasi katulad na bagay na sa sales, napakamura na ito, sir. Tapos malalaman mo, mahal pala. Again, medyo trade kasi yan Pero hindi mo naman kailangan magsinungaling dapat. Pero yun ang gawain. So, gusto ko sabihin dito, laging may victim ang pagsisinungaling. Okay? Very clear yan sa pagbebenta na kung ano. Kasi hindi po sobrang tibay po nito. Mamaya, sira agad. Kaya nga nung naano ko yun dati, may credit card ka ba? Ganyan. Hindi mo makakalimutan sa Cherry. Ay, bukas na wala na to. 18,000 lang na stove. Bihira, mahal naman yan. Eh, maganda to siya, ganyan. Ay, naku, wala akong pera ito. May credit card ka, saksak mo agad yun. Kaskas pala, sorry. Ginagamit din yung saksak. Okay, sabi sa Colossians 3:9, lie not one to another. Very basic to, no? Seeing ye have put the old man with his deeds. So, makikita natin si Gary V, nagpapakilala Kristiyano, mamaya pupurihin pa siya dito Nakakasuka din itong mga inquirer Kaya passive-aggressive communication often disguise truth. Alam niyo, disguise, tinatago. Ganun ang passive. Ang totoo, galit siya sa tao, pero sasagutin niya ng, actually, meron sa mga feed ko rin How to, ganyan. Paano magsinungaling basically? How to say that you're, without offending, ganyan-ganyan. Ba't tayo mo siya ma-offend? Parang ginagawa ng Diyos yung, yung feeling. Makikita natin kay Gary V yan. Yung feeling, yan. Kung sasabihin mali sila, ha?
Hindi mo sila mahal. Kung mahal mo sila, hindi ka sinungaling. Eh sinungaling, hindi mo sila mahal. Mahal mo sarili mo. Minamanipulate mo sila. Kaya, but God delights honesty. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto mo rin actually gawin sa'yo. And number 1, God commands truthful communication. Number 2, ito yung danger of hidden anger, ha? Bakit dapat natin iwasan yung passive-aggressive? Kasi galit ka talaga, tinatago mo. O ano mangyayari? Sabi sa Ephesians 4:26, very basic din to. Sabi dyan, but be angry and sin not. Okay lang magalit. Pero siguro hindi ka magkakasala kasi yung anger, ano lang yan eh, emotion. Normal yan. Ang Diyos nagagalit pa ulit-ulit sa Bible. Pero pag tinatago mo yung anger mo, ano mangyayari sa'yo? Sinungaling ka. Lalo pag inano mo yan, okay lang to. Gagawin mo ulit-ulit yun kasi okay lang eh. Proverbs 10:18. Sabi dito, pakibasa, ready, go. Ye that hateth with lying lips, and ye that uttereth a slander is a fool. Hide it. He that hideth, tinatago ang kanyang galit. Di ba ganyan na ganyan yung karamihan sa mga lame pastor, ganyan din yung mga ibang ano eh. Galit na yan, pero pag soul winning, na-encounter mo yan eh. Alam mo agad eh. Lumalaki yung mata. Hindi dahil natutuwa. Tinatara kang gano'n. Pero yung sabihin kasi magandang ginagawa niya eh. So, siya daw na tinatago ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsisinungaling, lying lips. Kinumpara siya sa uttereth a slander is a fool. So, pareho lang fool yan. Yung slander kasi pagsisinungaling, especially, niyuyurakan mo yung pagkatao ng isang tao, obviously, mali yun. Parang ganun din daw yung kasinungaling. Ganun naman talang, by the way, ganun ang slander, ha? Kasi iba, ikaw, sinasabi yung mali yung bakla, eh. Pag totoo yung sinabi ko, hindi slander yun. Yun ang malaking pagkakaiba nun. Kaya tingnan natin ngayon sa, sinabing slander. Sasabi, ganyan ka, ganito sinabi mo. Words falsely spoken that damage the reputation of another. Ngayon, yung iba, na-damage yung reputation ko. Ba't mo sinabing loko-loko si Gary B? Kung totoo naman, hindi yung pasok doon, tama? Kasi yung slander, na-damage siya kasi nagsinungaling ka sa ibang tao at sa kanya, sarili mo. Yan, so ito naman medyo ano yung abusive attack on a person's character. Pero ang talagang definition yan, yung mali yung sinabi mo. Mali yung sinabi, kasi nung sinabi mo, tapos na-damage siya ngayon. Napaka-normal lang minsan, da-damage ka ng iba eh. Yan talaga, bayaan mo siya, salita lang naman yun eh. Kung totoo yun, di sige lang. Yun ang totoo eh. Kung mali yun, ang Diyos naman ang maghuhusga sa kanya. Tsaka yung mga taong nakakapaligid na, nakakaintindi. So kung lang pakialam, kung sabihan ako ng kasinungalingan ng isang taong wala namang pangunawa, sino man, maniwala sa'yo, katulad mong, kawawa kayo, pareho kayong madadamage nung ano man yung kasinungalingan niya. So maawa pa ako sa kanila. Yun ang totoo, okay? So the danger of hidden anger, yung magkakasala ka, number 1. Number 2, kinukumpara ka sa slanderer. Okay? Totoo to, pwede ko pang expound to eh, pero hindi ko na-expound. Basta ganyan po yung mga slanderer, malalaman mo na may tinatagong galit to. Kasi yung kasinungalingan na alam din naman niya na mali at kasinungalingan din, sasabihin niya pa para ma-damage pa yung reputasyon mo. So, iba yan, ibang level yan, okay? So, kaya iwasan niyo yun. Ecclesiastes 7:9. Yung makaganti lang, ganun. Hindi yan something na, sorry, hindi Ezekiel, Ecclesiastes. Ecclesiastes 7:9. Kayo ata ulit na. Ready, go. Be not hasty in thy spirit,
bosom. Nasaan dyan yung hidden anger? Ayun, no? Rested in the bosom of fools. So kaya, makikita mo yung taong may tinatagong galit. Ito lagi sasabi sa soul winning. Kaya huwag kayo madi-discourage. Pagka, pwede ba siya ng salita na, ano yan? Iba doon, madali tayong ma-discourage. Wala kang ginagawang masama. Ang pinagpapalagay mo at ang gusto nilang isipin mo, masama yung ginagawa mo, hindi nga. So ngayon, para maintindihan natin yan, ito yung may mga tao kasing galit na bago ka pumunta doon. Galit sila sa Diyos, galit sila sa Bible, galit sila sa katotohanan. Kaya nung pumunta ka doon, hindi sila galit sa'yo, galit sila sa katotohanan. Nadamay ka lang. So hindi ka dapat ma-discourage. Problema nila yun. Nakita niyo ba yan? So yun ang danger niyan eh. Kasi in the first place, ba't ka, so go, galit ka. Pero tama, hindi ko tinatago. Diba? Alam nyo, naka-public tayo. Hindi tinatago yan. So kahit anong mangyari pa dyan, may magalit sila sa, pag sila yung mali, hindi ko na problema yun. Pag ako yung mali, gusto ko malaman anong mali ko. Kaya natin ninasabi yan sa lahat. Hindi nila masabi, baka hindi sila niniwalang mali ako. Diba? Possible yun. Or, wala silang pake. Yan ang problema rin yun. No? Kung wala kang concern ng tao, kaya di mo siya sabi, problema din yun. Ano, nakasundan niya yan. Then, last, number 2, malinaw po to again, sa mga unbeliever, mahirap tayong mag-expect ng ano dyan. Kaya, i-ano natin to sa sarili natin, mga unbeliever, mga anak ng Diyos. Ito na yung second part, no? Ligtas ka na rin, di ba? Mahirap itong ginagawa natin, inaaral natin to, susunod tayo sa salita ng Diyos, hindi ito madali, pero inaaral natin, kaya inaaralin natin to hanggang mamatay tayo. Pero may mga ma-accomplish to. Pero sabi dito, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Yan ang problema. May mga tao na hindi ko maintindihan, pero galit ako sa iyo eh. Hindi kita kausapin. Hindi kita kahit tignan eh. Ba't di mo alam? Galit yan, hindi yan. Iba yung galit ng Diyos, iba yung galit ng tao. Ang galit ng tao, madalas ay hindi righteous yan. Kaya ngayon, pag galit tayo sa mga ito, galit tayo sa kasinungalingan, sa mga darambong. Actually, ano yun? Wrath of God din yun. Kaya ako, ginagawa ko lang to para matutunan natin. At yung iba na gustong makilala, malaman ang kalooban ng Diyos, o syempre, express ko yung galit ng Diyos kasi galit na sila doon. Galit din ako, syempre. Sino matutuwa sa ganun? Mga post teacher, kung ano man yung kasalanan na yan. Pero again, ang point natin dito, huwag mo itatago kasi yung ano mo, ba't mo tinatago yung anger mo? Malamang alam mo na rin na mali ka. Yan ang danger niyan eh. Kaya iwasan natin maging passive-aggressive. Pag tinawag kang gano'n, medyo malala yun. Hypocrite ka nun. Doon ang ganda pakinggan sa English kasi, no? May Tagalog ba yan? Research ko na lang later. Passive-aggressive, paki-research. Hindi. Malamang wala. Hindi, kung malalim siguro yan, no? Number 3, Psalms 28. 28, 3, ang sabi po dyan, draw me not away with the wicked and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts. May ganun pala tao. Yan, pinag-usapan natin eh. Sinasabi niya, uy, peace tayo. Ano kaya? Ano mga patay ito? Anong ginawa kay Jesus? Ano nakalagay dyan eh. Ang panalangin itong psalmist na to, David din, no? Lord, wag mo akong isama doon sa mga yon. Mahirap kasama yon, di ba? At ang Judas, ang hirap niya. Kaya ito sa church namin dito, sabi, ang philosophy namin dito, kung ayaw mo dito, umalis ka na. Anong ginagawa mo dito? At mayroon din namang ano sa church, sa Bible niya, no? Kaya mayroong Lord's Supper, isa yan sa mga ano, para mawala na yung mga ganyan. Kasi hindi ko gustong ginagawa ang kalooban ng Diyos, may kasama ako ditong ewan, no? Judas. Hindi ko gusto yun. Mas gusto ko lang konti tayo dito. Kasi may Judas dito, kahit isa lang yan, nakakasira yan. Delikado yan. Yan ginagawa ni, ano dito, ni panalangin ni David. Lord, huwag mo akong sama dyan sa mga yan. Matindi yan. Wicked ang tawag niya. Anong ginagawa nila? Sinasabi nila, peace, pero iniisip, mischief is kasamaan, no? Nasa puso pala. So, delikado yan. Kaya number 3,
God condemns hypocrisy and double hearts. Mayroon pa tayong 3 verse dito, no? So, galit ang Diyos dyan, galit ang psalmist dyan, galit ang likod ng Diyos dyan, delikado yan, kaya kinokondemn yan, ibig sabihin, matindi itong mga to, mga wicked to. Lumilinaw ba? So, hindi basta-basta yan. Ano sabi sa James 1:8 to, medyo ano to, common na naman, pero a double-minded man is unstable also. So, gusto ko sabihin dito, may mga taong dalawa-dalawa, parang katatapos lang natin yan sa ano, di ba? Ano yan? Topic natin last time. Cognitive dissonance, no? Dalawang bagay na hindi magka-connect, pero pareho niyang sabay niyang, totoo rin to. Parang sabi mo, itim to, pero actually, puti to. Ha? So, ang sakit sa utak nun. So, may mga taong double-minded, galit ang Diyos dyan. Kaya sinabi dyan, unstable in all his ways. Huwag ka titiwala dyan. At sino yung mga klase ng tao na alam mo agad sinungaling? Hindi mo dapat pagtiwalaan. Marami, pero yung mga bakla na naman. Sabihin nila, lalaki ako, hindi naman. Babae ako, hindi naman. Very basic. Sinungaling sila sa bagay na yun. Ay, lalo sa ibang bagay. Wala silang dahilan para magsabi ng totoo sa'yo. Kasi kung naniniwala ka sa kanila sa ganun, lahat ng kasinungaling pwede mo rin paniwalaan. Tanga-tanga ka, basically, pag gano'n. Pero ngayon kasi dami kasi nga, inisa-isa nila tayo. Binola tayo, na pareho na tayo, lahat tayo tao, pareho tayo sa anak nyo. Pinanganak silang gano'n, hindi. Kaya huwag tayong tanga-tanga, ha? Double-minded, and then, ito, Psalms ulit. Inokot lang natin ito yung mga katotohanan. Kilala natin ito dapat. Kilala ng Bible to. May mga ganyan. Sabi dyan, they speak vanity everyone to his neighbor. Sinabi vanity, walang kakwenta-kwenta. And with the flattering lips, with the double heart, do they speak. Paano naging double heart? Again, medyo talinhaga yan. Isa lang puso niya. Pero, mahal kita, tsaka hindi kita mahal. Parang ganun. Peace tayo, pero ano kaya ito mapatay? Parang ganun. May mga ganun tao. Galit ang Diyos dyan. Sinabi din sa, ito kinote lang to sa Isaiah kung di nagkakamali. Sa Matthew 15, sabi dito, verse 8, pakibasa, ready, go. These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Tingnan niyo yung mga post ng ABS-CBN. My morning prayer, Lord, I surrender everything to you, Lord, this morning. Mamaya, mga puro kasinungalingan na yung pag-aano nila. Puro kabaklaan na naman. Oh. So, may mga tao daw na malapit sa Diyos sa bibig. Ibig sabihin, sinasabi nila, parang maniwala ka talaga. Ito pala peke. They honor me with their lips, but their heart is far from me. Hindi nila gusto ang Diyos. Tsaka yung mga nagparada sa Nazareno, sa palagi nyo, mahal na mahal nilang Diyos. Hindi. Itong mga kay Soriano naman, iglesia ni Soriano, iglesia ni Manalo. Itataas yung iglesia mo ni Manalo muna. Itataas ang Ama, puro Ama, Ama. Si Jesus, parang pansinin niyo yan. Kasi alam nila yun ang talagang distinction nila sa atin eh. Itataas nila ang Ama, ikaw lang ang tagapagligtas. Sandali, si Jesus ang tagapagligtas ha. Papansin niyo yun? So actually, galit sila kay Jesus. Yung mga oneness, ganun din yan. At ang tinataas nila, yung kung sinong cult leader nila. Pansinin niyo yun. Kaya sinasabi na sa atin ito, may mga taong ganyan, mag-ingat kayo dyan. At nire-relate natin yun sa passive and aggressive. Kasi kung galit ang Diyos dyan, ba't mo ito tolerate yan? Okay, hypocrisy and double hearts, galit ang Diyos dyan. Ulitin ko lang number 1, God commands truthful communication. Number 2, the danger of hidden anger, delikado yan. Iwasan natin. Number 3, God condemns hypocrisy and double hearts. At mga 4, ito yung medyo obvious, no? Ano yung kabaliktaran? Ano yung tama? Diba? Yung tatanong mo eh. Kung ayaw ng Diyos yan, ano yung tama ngayon? Diba?
Basic pa rin to eh. May basa, ready, go. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Okay, yung pretext niya na, yung pinag-uusapan yung mga false teacher nga, no? Lalo pagdating sa doktrina, sinasabing sleight of men. Alam mo yung sleight, di ba? Madalas ginagamit sa mga magikero eh. Kanina, andito, ngayon wala na. Hindi mo lang nakita, hindi yung magic, walang power yun, tinago lang yun. May tali yun eh. So slight, pero dito ang cunning craftiness na tinutukoy dito sa panloloko. Ayun no, where they lie in wait to deceive. Ngayon, kung alam mo ganyan yung ibang tao, anong gagawin mo? Hindi sasabihin mo ba na walang mali dyan sa mga bakla? Hindi, sabihin mo agad para malinaw. Pero sabihin mo nang may pag-ibig. Ngayon, makikita nyo kami, ay Gary V, baliktad yung ano niya eh. Ang gusto niya, kahit kasinungalingan, mahal mo pa rin. Hindi. Dapat malinaw na mali yun. Kasi pag ano ba minamahal mo? Yung katotohanan? O yung ayaw mo lang masabi? Kasi alam niyo si Gary, nakita niya nga si Pacquiao eh. Though magaling talaga si Pacquiao, binash din si Pacquiao, di ba? Sinabi niya yung mga bakla daw ay malala pa sa hayop. Totoo naman. Problema, bumaliktad siya eh. Duwag din pala to si Pacquiao eh. Itong si ano, yan, wala nang bibili na album niya, di ba? Ganun lang yan eh. Though actually meron pa rin, though ako hindi ko rin nakita, hindi ko lang promote si Gary V, no? Lalo ngayon. So, pag nagsalita ka ng may katotohanan, yun ang pag-ibig. Hindi otherwise, no? Ayaw mo siyang ma-hurt, hindi mo sasabihin yung totoo, hindi mo siya mahal. Kaya number 4, biblical way, speak the truth in love. And then, yung binanggit natin kanina sa Proverbs 27:5, open rebuke is better than secret love. Mas maganda ng pagalitan mo, hoy, mali yan! Basahin nga ulit natin, mga bata basahin nyo to. Yung text natin. Ayan ang sabi ng Diyos, pakibasa, ready, go. Open rebuke is better than secret. Ngayon pinagalitan ako dito, kaya kita pinagalitan, mahal kita. Yun ang totoo. Hindi, mahal kita pero ayokong pakita eh. Pero mahal kita. Okay, parehong mahal eh, di ba? Kaso, mas maganda na pakita mo. Mahal mo pala ako, hindi ko alam. Hindi mo pinakita eh. Kahit mga unbeliever, alam to eh. Sa totoo lang. Hindi yan something na, no. Pero again, balik tayo sa topic. Passive-aggressive. Yan, mali. Kasi, yung sabi ng Bible, napakalinaw. Kung mahal mo siya, sabihin mo. Even, masaktan siya. Kasi yun sabi, better eh. Okay yung secret love, pero open rebuke is better. Talagang mahal mo ako kasi niris mo yung magalit ako sa'yo. Diyan pa ba kayo? Nakatawa. Matthew 18:15. Hindi kayo tumututok, mahirapan kayo. Ang napagad ang topic nito eh. Ay basa, ready, go. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Very sikat to, no? Itong Matthew 18, lagi binabanggit yan. Ito yung may makinalaman pag tayo ay tampuhan. Ha? May ginawa siyang mali. Alam mong mali. Ayaw niya acknowledge, pero sabi to, ang the best mong gawin, sabihin mo, hoy, mali yan ah. Yung kaya sabihin, hoy, mali yan. Ay, sabi mo, mali ako, ha? Mali ako. Ayun sabi dyan eh. Pag may ginawa siyang mali, sabihin muna, kayo lang muna, para hindi mo siya mapahiya, di ba? Pero pag paulit-ulit, namaya sabihin dyan, yan, sa 16 onwards, aba, di lang pwede yung tigas na ng ulo talaga, di ba? Pero dito naman tayo, kung mahal mo siya, kapatid mo siya, tinuturo mo siya kapatid, sabihin mo siya, sabihan mo. Ganun nga, si Jesus nagsasalita dyan ha. Natawa ka mamaya, ay Gary, baliktad. Sabihin niya, siya yung dapat pumunta. Sabay daw, hindi naman, mga fake Christianity itong mga to eh. Pero, kasi nga pinapromote niya yung ano niya eh. Loko talaga to si ano eh. Kung sakaling gusto niya dito pumunta, pagkatapos mo sabihin mali siya. Pero siyempre, passive-aggressive. Kaya makita, babasahin ko lahat mamaya. Matindi to eh. Napatapos na tayo. Point number 5.
Naku, hanggang 7 pa pala. So, anong gagawin natin sa passive-aggressive? Para hindi mangyari sa atin yung mga nabanggit natin kanina. Aba, anong gagawin natin? Alisin natin. Huwag natin ganun. Huwag tayong ganun. Huwag tayong galit sa totoo. Kaya papakita mo, hindi ka galit. Sabi dyan, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Nakita nyo, sinama niya pa yung all malice. Ibig sabihin, nandun na lahat eh. Pero minsan, may gusto kasing gawin mali sa kanya. Alisin mo yan. Kasi lalo pag nainggit ka, ayaw mo sabihin inggit ka kasi pag nalaman inggit ka, lalo kang nadadown, di ba? So yan, obviously yung panghuli is maging mabuti sa bawat isa. So, put away bitterness completely. Lahat yan. Pag bitter ka, kung ano, hindi ka siya nag-sorry. So, ito yung mahirap na topic. Again, ang forgiveness, dalawang face yan. No? So, the best, para hindi ka na mapahirapan ng kasalanan sa'yo, patawarin mo na siya as in, hindi mo na isipin yun. Okay? Pero meron pa rin kasi na syempre, alam mong hindi naman mawawala sa utak mo yung ginawa niya, di ba? So, okay lang na hindi ka magtiwala kasi yun ang ginawa niya eh. Pero, mas maganda mag-sorry. Mas maganda yun. Yun yung magiging kompleto talaga yung forgiveness. Ganon din sa Diyos. Ang Diyos, pinatawad na tayo in a way. Sabi niya, di ba? Father, forgive them, for they know not what they... ba't may impyerno pa? Yan siya sabi ko. Meron pa rin consequence yung kasalanan. Okay, para lang malinaw. So, hindi yan topic natin yan. Hindi ko na natagalan dyan. Pero number 5, para maiwasan natin yung passive-aggressive, put away bitterness completely. Alisin mo na yan. Yung sinasabi dito eh. Alam ko medyo tayo, mabilis. Pero mga basic kasi ito, ginagawa lang natin ngayon is nag-focus tayo sa isang particular topic. Okay, kaya sabi dyan, pakibasa, ready, go. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Ano yung diligent? Ay, umaga, di ba? Ano yung diligent? Masipag. So ngayon, sabi dyan, looking diligent lest any man fail of the grace of God. So ngayon, ayaw mo na meron sa atin, kahit sino sa atin dito na mapapahamak. Kapatid mo na yan, merong biyayaan Diyos, pero iba, kahit may biyayaan Diyos, kunwari, ang knowledge ng Diyos available na sa Bible, di ba? Pero ngayon, yung iba ayaw umatin, ayaw hindi makinig, or minsan nakikinig, pa-late-late. So, anong dapat mong gawin doon? Palalahanan mo agad. Ba't di ba? Gusto mo maging wise, ganyan, gusto mo makilala, malaman ang salita ng Diyos. So, yung sayo nito, andun yung biyaya ng Diyos, andyan eh. Maniwala kayo, mayroon pong mga lugar na kahit gusto nilang magkaroon ng church, wala. Kasi hindi madali mag-umpisa, gastos yan, yung training siya sa pastor, alagay mo, kala mo, kabuti lang yan, na tubo-tubo. By the way, pastor daw pala yung si Alvin Aragon. Pastor. Victory. Fellowship, ano man yan. Nakachamba lang isang mga bakla, pero okay na rin, di ba? Pero okay, hindi lahat ng pastor napakadaling i-train. Sabi dito, yun nga, so dapat masipag tayo. Pag nakikita natin nahihirapan na, nagsisinungaling na, nagdadahilan na, ba't ka wala sa church? Actually, gusto ko talaga mag-church, kaso yung labaho, tinatawag ako ng labada ko eh. Ano man yan. So medyo tulungan na natin, baka anong nangyari dito? Diba? Napansin niyo, ginagawa natin yon. So, pero again, di natin siya pwedeng i-grip na pero tulungan natin. Kasi ito, kung lest any root of bitterness spring up, so medyo ang context dito, yung bitterness. Kung alam mo, nagkatampuan itong dalawa, anong gagawin mo? Hawakan mo yung tenga, gaganunin mo pa ba? Tatawanan mo ba yun? Hindi. Dapat, tingnan mo kung paano sila hindi magkakaroon ng bitterness, pagbatiin mo agad kung kaya, kung di mo alam, humingi ka ng tulong. Yung sinasabi dito, kasi nga, yung danger nga, ang danger is, pag may konting bitterness lang, minsan lumalaki yan, lumalawak. Kung matagal-tagal lang ito siya, nakita nyo sa iba. Ito dati, medyo galit lang. Ngayon talagang magpapatayan Yung mga gano'n, kahit mag-asawa, hindi na magdikit, ayaw magkita. Nakita ba kayo ng gano'n? Nabanggit lang yung pangalan, napamura
Mabanggitin yun. Ang tindi ng bitterness nun. Kasi wala, nag-grow na ng gusto eh. Number 5, put away bitterness completely. Yun ang point dyan. Pang-anim. Anong ayoko na nito? Ang dami. Anong gagawin natin sa passive-aggressive? Maiwasan yan. Ito sa mga ginagawa natin ito, ginagamit ito ng mali ng iba, pero tingnan natin yung tamang selection dito. Sabi dyan, a soft answer turn it away wrath, but grievous words stir up anger. Yan sabi, kung may iwasang kasalita na alam mo na makakasama lalo. Pastor, ba't ikaw, di mo iniwasan yung una, nasa lugar tayo, di ba? Church to eh. In-expect natin talagang mag-aaral tayo dito, malinaw, para pag nasa labas tayo, alam natin kung paano sila kausapin. So, kaya kung ako, patanungin niya ako, Pastor, kung si Jerry V, bulyawan ko ba yan? Hindi, syempre, kakausapin ko ng ayos. Pero pag mali at mali talaga. Ito yung pagkakaiba. No, observe nyo naman to eh, kung lalo pag sumasama yung soul winning. Hindi kayo sumasama sa soul winning, talo agad kayo eh. Kaya sumasama sa soul winning, may binulyawan ba ako doon? Obviously, wala. Kasi kung talaga ayaw niyang marinig, alis na lang ako, doon na ako sa ibang tao. Okay? So, choose your words carefully. Sabi rin sa Bible, sa Proverbs 21, 23, whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. Yan. So, yung salita natin dapat, maayos. Again, hindi sinungaling, hindi passive-aggressive ha. Talagang katotohanan. Kung talagang mali siya, sasabihan mo, pero nasa lugar ka pa rin. Hindi yung again, yung kapitbahay mo dyan na, ito na nga ako na brother ko, may totrong pa sila doon, sinabi ko na ano bang ginagawa niyan? Soul winning ka na nga, at least kakausapin mo siya, may permiso niya. Hindi yung, magsisi na kayong lahat, Ang ginagawa niya para lang na-buwisit yung yung tao na, lahat siguro ng Baptist ganyan, hindi naman. Hindi talaga. Ba't pinapanghimasukan mo yung niya? Yung privacy niya yun eh. Kunwari, dito natutulog ako, tapos trompahin mo ako. Eh, parang maligtas ka. Ganyan ba tamang paraan? Pwede ba mamaya, pwede ba humingi ka permiso ko muna? Anyway, so guard your words carefully. Sabi sa Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how to answer every man. Kasi pag yung hinayaan mo yung bibig mo, ano lang masag, kung ano maisip ko ngayon, o yun na, hindi. Pag hinayaan mong ganon, hindi mo malalaman. Basahin na nga natin. Ganda nito eh. Let your speech always, with grace lagi, hindi yung minsan, tama yung sinasabi mo. Minsan, pag asar ka na, sasabog ka na, sabihin mo na kung gusto mo. Hindi. Lagi, with grace. Seasoned with salt. Ibig sabihin na may katalinuhan. Okay? Nagpe-preserve yung salt. Alam niyo yung kwento dyan. That ye may know, pag ginawa mo daw yun, manaintindihan mo ngayon, paano sumagot sa lahat ng tao. Paano mo nalaman? Malalaman mo yun kasi may commonality naman ng tao eh. At yun nga, pag lagi mong iniisip, paano tamang magsalita, matatansya mo na yan. Kumbaga, parang kaninang umaga, practice yan, nakapractice yan. Lagi ka nag-iisip, binavalidate mo yung that, validate. So, number 6, guard your words carefully. At yung passive-aggressive, di ganyan. Kaya nga aggressive eh. Last sa topic, bakit nga ba mga taong passive-aggressive? Makikita natin yan. Kasi, may problema yan sa puso. Yun ang totoo. Hindi niya gagawin yun kung totoong nagmamahal siya tunay. Okay, kasi niya dito, sinabi dito, a good man out of the good treasure of his heart, bring it forth, which is good. Diba? Kung maayos kang tao talaga, yung lalabas sa bibig mo, basta ikaw sumisigaw, ganon din si Jesus. Ganon si John the Baptist. Sino mas magaling? Ikaw, Gary B, kasi hindi ka sumisigaw. Puno ka na lang. Yung kumantay, napaka-OA eh. Sakit sa tenga, hindi ka lang.
Ako, pag nakikita ko nag-impis ng katotohanan yung lingkod ng Diyos, hindi masakit sa tenga yun. Gustong kaya nga napapaiming kayo. Sige pa, balot mo na, tama yan. Para yung katabi ko matuto. Hindi, ikaw din. Sana ha, o gano'n ha. Yan ang gano'n, loloko ano, ikaw yun. Nga gawin yun. Nasaan na ako? So, the heart is the real issue. Sabi dyan, pag mabuti na sa puso mo, mabuti lalabas. Pag evil, yan, pasok yung ating topic, passive-aggressive. Kaya gusto mo siyang pahiyain. Kasi nasa loob mo, makikita si Gary V, yun ang gusto niyang gawin. At ginamit niya pang pag-plug ng kanyang upcoming podcast. Okay, tapusin na natin to. Sabi sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Very common. Ingatan mo yung puso mo. Okay, yan ang problema eh. Kaya passive-aggressive yung mga yan, hindi nila nagabayan. Kasi nga, sino man nagtuturo sa kanila? Mga bunch of hypocrite din eh. Ang hypocrite din, hindi nga mga ligtas eh. Mas nakikik-Christian. Yung CCM ngayon, ang lakas din magbida. Alam mo kung sino. And then, of course, pinaputante, si Jesus ang ating pinaka-example. Nabanggit ko na kanina siya ulit-ulit kanina. Pero tingnan natin yung sinabi ni Peter. Anong ginawa ni Jesus? Who, when he was reviled not again. When he suffered, he treated not. Sumigaw din siya eh. Yun nga, hindi nga gusto kong makakita niyo yung diferensya nung pag sumigaw siya, sinabi niya mga Pharisee, hipokrito, totoo naman yun. Pero nung hinahataw na siya, ba't di niya minura yung mga Roman soldiers? Sige nga, alam niya, hindi naman niya gagawin yung kundi dahil sa mga Hudyo eh. Trabaho nila yun eh. Lalo yung mga Roman soldier, parang kumbaga sa society natin, yung minsan kahit, tansinin niyo, kahit yung mga pulis ito, yung mga pinakasiraulo sa lahat. Minsan kasi they deal with that problem na hindi nila kaya. Para lang silang, hindi sila tinuruan ng tama, ginagamit pa sila ng politiko. Ano mangyayari sa kanila? Lalo makukorrupt yung mga yan. Kaya walang pakialam yan. Minsan, mga corrupt na nga. So kaya si Jesus, nung pinapahirapan siya, hinahataw siya nun, hindi niya sinabihan, oy, magantihan kita. Hindi nga siya ganun eh. Anong isabihin? Para hindi tayo maging passive-aggressive, totoo yung pag-ibig natin sa tao. Hindi yung kunwari lang, maayos yung salita mo, para hindi ka mapahamak, pero galit ka sa kanila. So yan, tapos na tayo. So passive-aggressive behavior may look harmless, parang harmless, baliktad yun. Ayun na pag-aralan natin, scripture, hidden anger, bitterness, fear of confrontation. Yun ang totoo eh. Yung ba dyan? Galit, takot. Pag-usapan natin to. Mapagaligan ka ata. Dito nagpapagaling. Sino nagpapagaling? Pag-usapan lang yung Dishonesty. Ayaw mo kasing aminin na mali ka. Ba't ikaw yung mali ka? Di pag-usapan natin. Wala. May mga taong ganun eh. Ikaw yung papalabasin na masama. Passive-aggressive nga. Iwasin natin yon. And then, lack of forgiveness. So medyo malalim pa yon. Okay na yan. Dito tayo kay Gary B. Sabi sa Psalms, okay na to. Pero hindi, sige, basahin natin. Bigyan lang natin ng 10 minutes tong yung article ha. Ito, finale natin dito. Parang hindi tayo maging passive-aggressive. 139. The best to. Alam niyo ba ito? Sabi dyan, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. So, ang Diyos ang pahanapin mo. Kasi alam niya lahat eh. Ba't yung mapahanapin? Alam mo, hindi minsan di natin alam eh. Kaya nga passive-aggressive ka eh. Naghahanap ka ng mga gagawin ng psychologist. What do the psychologists share ko sa inyo yan. Hindi para gayahin nyo. Para makita nyo kung gaano itong mga psychologists yung ginagamit nilang kasinungalingan. Diyan pa kayo? So, speak honestly, forgive quickly, address conflict biblically. Yung sa Matthew 18.
Remove hidden resentment. Eh, well, ginalit niya talaga ako, yun nga, pagpatawarin mo na. Intindihin mo rin kung bakit siya ganun. Okay, malamang sa hindi spiritual yun. Again, siguraduhin mo siya yung mali. Okay pa kayo? Amen. Ikaw, ano? Ang tawag ko na sa'yo. Wala akong maisip eh. Okay, dito tayo kay Gary B. Yung napag-aralan natin yon. Tingnan natin yung article na sinulat sa kanya. Okay, wala akong mahanap nung ano. Pero parang gusto nila ngayon, atakin si Alvin Aragon. At kasama nun, parang tayo na rin. Di ba? Parang ito, parang ang tawag dyan is yung strawman ang tawag dyan. No? So si Alvin Aragon ang gagawin nilang box punching bag. Pero sa utak ng mga tao, kasama tayo doon. Kasi galit din tayo sa bakla. Kasi galit din Diyos sa bakla eh. Eh gano'n si Alvin. So ngayon, habang papunching bag nila yon, kasama ang Diyos doon sa utak nila. Problema, kakumpa nila si Gary V. So ito yung sinabi niya. 2 page lang to, saglit lang to. So Gary pala siya, no? Sharing faith with love, patience takes time. Yun yung title. Okay. So baka sinasabi si Alvin Aragon ay walang patience at walang pag-ibig. Pero wala siyang pag-ibig ha, hindi sinasabing gano'n. Pero actually yung sinasabi niya. Diyan pa kayo? As someone vocal about his faith in God, si Gary V daw, ay vocal sa kanyang faith. Pero ang tanong, according sa pinag-usapan natin kanina, tama ba yung faith ni Gary V? Ang tanong. Yes, vocal siya. Ibig sabihin, parang kahit mga Katoliko, Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Manalo, vocal din yan eh. Share this 2 set on backlash surrounding starstruck of Alvin Aragon, saying it will take time for Aragon to learn to share his faith without being condescending toward others. Sa Tagalog, matatagalan pa. Alam mo, Alvin, hindi yan basta-basta eh. Sinabi rin niya, ako dati ganyan ako eh. Pero ngayon, di na ako ganyan. So, anong sabihin nun? Mali ka! Pero actually, tama nga si Alvin Aragon dahil mga bakla sa impyerno talaga. Nakita niyo yun, yung banat na ganon. Matatagalan ka dyan, para sila yung bobo mo, makinig ka sa akin. Mali yan. Kasi kakilala si Gary B, nagsalita yan sa mga sa mga bakla. Sabi, okay lang sila. Nagganyan yan. Yun yung panahon na talaga nabuisit ako dito kay Gary B. Completely. Kasi sobrang sikat siya eh. Tapos yun ang sasabihin niya. Tapos Kristiyano siya. So lahat ngayon ng Kristiyano, yung mga tunay na Kristiyano na mag-go against doon, ano mangyayari? So lalabas na, talagang masama yan kasi sabi ni Gary B. Nakakuha niyo ba ako? So Aragon is brand of backlash. So sinasabi ito, baka daming galit kay Alvin, no? Talking about his faith in God while calling out the sex bomb girls for their alleged indecent outfits sa Tagalog. Sinabi kasi ni Alvin na tama naman na bastos yung mga suot ng mga sex bomb. Obvious ba? Pero sabi ng Inquirer, alleged. Yun ang sabi niya. Alleged. Sinabihan ni Alvin na hindi, parang bastos daw. Yun ang sabi niya. Ba't di mo alam? Indecent outfits and dance moves. Ay, bastos daw yun. Sabi niya, bastos daw yun. Ba't di mo alam? So, ibig sabihin, hindi inaamin ng Inquirer na bastos yun. Siya lang nagsabi nun. So, ina-antagonize nila si Alvin. Again, hindi ko pinagtatanggol to. Pero, tama siya dun lang at isa nakachamba nga eh. Kaya, in a way, pagtatanggol natin yung totoo. Okay? So, hindi ko na-recommend ang Victory Fellowship dahil napaka-lame din yan. Following his guest appearance, kasi nga, yung asawa niya, kesyo may reunion, kailan lang, sinong maten? Wala. Reunion, ano yung sabihin na wala na pala sila dati? Hindi ko nga alam eh, walang pakialam. So siguro, tatandaan na rin ng mga yan eh. Nagkaroon ng reunion, siyempre, si Izzy, yung asawa ni Alvin, ay Christian na.
Kasi dapat isusunod. Talaga. Kaso sumunod. Nakapantalon. Ibig sabihin, yung pass niya, hindi niya talaga iniwanan. Nakita niyo ba yun? Hindi niya iniwanan. I'm proud to be a sex bomb girl. Sinaulo. Alam niyo ginagawa nitong mga to? So, dinadrag nila ang pangalan ng Panginoon. Banal na pangalan ng Panginoon. Parang, okay lang sex bomb, okay lang yung concert, okay lang yung... At later, nasabihin pa nga nitong si Easy, kasi may anak nga sa labas na bakla, naging trans. Mahal ko pa rin siya eh. Mahal ko siya. So pag lagi mo naririnig niya, maniwala ka. Matatouch ka rin, maluloko ka. Kaya maganda yung preaching ni Pastor Anders, sabi. Nakikinig niyo kasi hindi na, medyo na-record eh. Pero tawan-tawa ako doon, ang galing ng banat niya doon. Sabihin ko na lang may time pa ba kayo? Amen. Ang point niya doon, itong si Melissa ang tawag niya. Okay? So, some years ago, sumikat itong si Melissa, siya ay nagbe-bake ng cake. Wala masama, di ba? Business niya, nagbe-bake ng cake. Kaso nga, may mga Kristiyano na katulad niya, nauuso nga yung same-sex marriage, yung mga bakla, inakasal. Ngayon, pinagbe-bake siya. Kesyo Kristiyano daw siya. Ay, ayoko yan. Kaso parang takot siya kasi. So ngayon, nagpa-interview siya, bakit di mo igawa? Kasi mahal ko naman sila, ayoko naman silang offend. Kaso, ang aking Christian conviction is mali yun. Talagang mali yun. Kaya ang banat niya ngayon, bakit ba kasi nag-apologize ka sa mga yan? At ginagamit ka pa ng media. Na parang ikaw yung takot na takot ma-open yung bakla. Yun ang problema mo. Ganon din yung problema ng mga si Gary B. Amen. Ba't sila sabihin mo na ng totoo. Ang ginagawa nyo, yung mababaw na Christianity nyo, parang pinapamudmud sa lahat. Ito yung dapat, kasi mahal nyo siya dapat eh. Basta pag Stephen naging bakla, madali lang yan. Sinabi ko na sa kanya, amen? Hindi magiging bakla. Yan, kunwari lang. Alam mo na, di ba? Mangyayari ba yon? Siyempre, imposible yun eh. Pero kung sakali, lumayas ka na dito. Sira ulo mo, di ba? Hindi ka na si Stephen, ako kunwari lang. Yun naman talaga dapat. Ano nangyari sa'yo? Para gawin ng Diyos sa'yo yan. So, may kulang yung salita eh, no? May ginawa kang atarantaduhan talaga. Sigurado ako doon. Kaya kung lumayas ka na dito, hindi na kita kilala. Hindi ka na si Stephen naman. Kung sakali lang. Kasi ito yung mga ano nila eh. Hypothetical question nila. Paano pag anak mo? Kung si Leia tatanungin mo, ano sabi niya? Unconditional love. Ang Diyos nga eh, mga ibang tao, nilagay niya sa impyerno eh. Sino mas mapagmahal? Ikaw o ang Diyos? Napaka-hypocrite mo, sabi mas magaling ka pa sa Diyos. Yun ang totoo. Balik tayo dito. Ayan. He also called out his stepdaughter, Sophia, yun yung trans, sodomite. As well as other celebrity parents who have been accepting of their children. Para sila sa Longga nga, pinangalanan daw ni Alvin, which is tama yun. Kaso hindi ko marinig eh. Hinahanap ko, hindi ko makakita sa somewhere eh. Ipopost ko na ipopost yun. Totoo naman eh. Si Ian Veneracion, saka si Kay Bosas, at saka nakalimutan ko isa. Kasi meron silang mga anak na tibo, may bakla, na tinatanggap nila. Kaya ang ginawa ni Alvin, mali yan eh. Tama siya doon, di ba? Tama si Alvin doon. Ganon din tayo. Hindi naman talaga. Kaya ngayon, kinakalaban siya ngayon. At yan, sinabi niya, where he iterated that homosexuals will go to hell. Which is totoo naman. Pero again, binabanatan siya ng Inquirer. Later, ito yung sabihin ni Gary V. Okay? With the ongoing conversation surrounding Aragon's remark, Valenciano said that while he doesn't know what kind of walk the starstruck alums, yung si Alvin ngayon, becoming more vocal about one's faith with compassion takes time. Yung sinabi ko kanina. So basically, hindi niya sinabing si Aragon ay mali,
Pero sinasabi niya, matatagalan ka pa para ma-share yung faith mo. Alam mo, itong magsalita, faith. Share yung faith mo. Anong sabihin nun? Matatagalan pa siya. Pag nag-share siya, dapat tama, compassion. Ulitin ko, becoming more vocal about one's faith with compassion. Ibig sabihin, sinasabi niya, si Alvin is walang compassion. Nakakuha niyo? So, ganun din yung passive-aggressive. No, yung sinabi mo yung bakla sa impyerno, mapagmahal ka nung para wala nang gumayang iba. Mapagmahal ka nung para hindi na sila dumami. Hindi na madagdagan. Kasi pag dumami sila, di mas marami sa impyerno. Nakita niyo yung kalokohan nitong kademonyo ni Gary V ngayon. Ano pa? Well, I don't know what kind of walk Alvin has had with the Lord that he talks about. And I know he's talking about the same God I'm talking about. Pareho naman kami ng Diyos, sigurado ko yun eh. Ha? Siyempre, isa lang naman ng Diyos eh. Pero sabi niya, hindi ko alam ang kanyang walk. Hindi ko alam basically kung anong klaseng Kristiyano siya. Anong problema doon? Anong problema doon? Parang sinasabi niya na ayaw ko sang husgahan kasi hindi ko naman siya kilala. So may mga panahon na tama, yun ang problema. Pinag-usapan kasi doktrina to eh. Ang daling sabihin na pag mali. Ano kailangan kong observe muna kita, kilalanan kita ko na. Sinabi ni Ezzy ko na, pastor to. Sinabi niya na okay lang ang bakla. Kailangan mo ba siyang kausapin? Gano'n ako spiritual kaya to? Alamin ko pa ba yun? Pag may sinabi siyang mali siya sa bagay na yun. Tapos na yun, hindi ko kailangang matagal to, hindi ko siya husgahan. Parang gano'n ginapalabas ni Gary V. Hindi ko siya husgahan. Galing talaga ni Gary V. Sinasabi nga siya na maghusga tayo, sabi sa John 7. Nakabisado ko tuloy ito eh. Sabi na iba, judge not that ye be not judged. Tama yun. Pero sabi dito, judge not according to appearance, but judge righteous judgment. So, expected ba ng Diyos na mag-judge tayo? Pero dapat righteous. Pero yes, kailangan natin mag-judge. Ito niyo yun? Pero si Garyville, hindi ko siya husgahan. Kasi hindi ko naman alam yung ano eh. Kung mali siya, sabihin mo mali siya. Takot ka lang na mahusgahan ka. Kasi sinungaling ka. Yun. Nakita niyo ngayon yung ginagawa ni Garyville. Mas concerned siya sa feelings, concerned siya sa kanyang career kaysa sa katotohanan. Yun ang delikado dyan. Yan sabi ko. At pag ginaya niyo yan, sabi mo, wise yan, naloko ka na. At hindi lang siyang unang ganyan. Marami, ano na yan eh, parang script na rin yan. Maniwala kayo. Yan ang script ng kahit ng mga sila Pope, mga false teacher, ganyan yan. Kahit si Soriano, maniniwala ba kayo? Di ba, sumikat yun sa talaga nagmumura. Kala mo matapang, pero pag nagturo din yan, kapatid, yung mga bakla, okay lang yan. So, sabihin, pag convenient lang sa kanya. Tsaka ginaya niya lang yung style ng Baptist actually. Kaya delikado rin niya si Soriano. Si Bud Ellie. Ito na. Now, as to how you carry out things, sa Tagalog, kung paano mo ginagawa mga bagay-bagay, that's something you learn through time. Sabi niya, matututo rin to. Matagal pa. Ibig sabihin, mali siya. Samantalang accurate yung sinabi niya na bakla sa impyerno. Napaka-accurate mo. Hindi na kailangan marinig ng mga tao ngayon eh. Sabihin niya, natagalan lang ka pa. Tingnan mo. Di ba? Parang ganun sinasabi niya eh. Passive-aggressive. I was once a Christian who was honeymooning with the Lord. When I first come to Him, and I was like that. Ganyan din ako dati. Parang tanga rin ako dati. Parang yan sabi niya gano'n. But it took me time to learn that the truth, even if it hurts, you don't have to make it hurt more. Galing, di ba? Masakit daw talaga yan, pero di mo kailangan mas masakit pa. Masakit na nga eh. Kasi ginagawa niya, pinapalala niya yung kondisyon ng isa, masyado kang masakit. Ikaw nanakit ka ba? Oo, kasi yung hurt, anong pinagkaiba ng hurt saka more hurt? Ginagamitan tayo ng nito, play of words. Because it hurts enough already. Masakit na nga, sinasaktan mo ba? Again,
Problema ng taong yon kung nasaktan siya katotohanan. Naintindihan niyo ba yun? Paano nabagyati kanina sa gobyerno? Kung ang gobyerno dapat kasi yung, sa Epstein, ang daming na damay dun eh. Naku, huwag nating tago na natin yan kasi pag inalam natin yan, maraming mahatak sa gobyerno. Di, sasama mo na lahat. Dapat ganun, di yung pagtatakpan mo. So, ganun yung sinasabi niya dito. So, double tank to si Gary Ville. Okay pa ba kayo? Amen. Singer-performer added that it is also a matter of following oneself or God's voice. Sa Tagalog, ganito kasi yan eh. It's all a matter of following. Kung sinasabi niya ngayon, hindi siya nag-follow sa Lord. Again, samantalang accurate yung sinabi ni Alvin Saragon about the Sodomites. So, nagbibida to. If God speaks to you and says something totally different and opposite from what you've been called to do, challenges will really follow. Will you follow your conscience where people will say things, or will you follow the voice that speaks to you even it costs you so much? Baliktad. So sabi niya, sasundin mo ba ang Diyos kahit ikaw yung mapahamak? Yun nga yung ginawa nung isang inaano mo eh. Tinutuligsa mo eh. So napaka-hipokrito nito. And then Valenciano also pointed out that Aragon's controversy will eventually settle. Mawala din yan. But for now, it is clear that while the latter continues to gain ire on social media, it is also moving a lot of people to open about their respective journeys with God. Ay, ang ganda nito ah. Binabash ka nila, pero at least nag-open sila. Tama ba yun? Medyo sinabi ni Paul yan eh. Pero, hindi sa ganitong ano. Kasi sa halip na kompehin niya yung katotohanan, parang tinago niya yung katotohanan. Tinabunan niya ng wisdom niya. Tapos ko ba yun? Ayan, sabi niya, it's been moving a lot of people. The best thing about it is that people are opening out about their faith, even those who are offended. Ha? Ang sinasabi niya dito, yung iba kasi ginagamit din yung salita ng Diyos. Kaya sabi sa kanya ng isang, Diyos ka ba? Ganun siya eh. Parang sinasabi ni Gary V, at least nagsalita rin sila ng Diyos, di ba? Tama ba yun o katangahan yun? He said, so I don't know how God is orchestrating to bring people together, but He is. Sa Tagalog, hindi ko alam kung paano pinagsasama-sama ng Diyos sa mga tao, pero sigurado ako ginagawa niya. All-knowing ba siya? Una, hindi. Kung nagkasama-sama yung mga tao sa message na yun, yung parang accept everybody, parang gano'n. Yun ang nakikita natin at yun ang gusto nilang palabasin. Hindi nga dapat gano'n. Kaya nga mas gusto ko pa yung sinabi ni Aragon. Ama lang yun, sinabi ni Pacquiao. Sana, feeling ko itong si Aragon, gano'n din to, parang Pacquiao din to. Sooner or later. Kasi parang tagal daw siyang umalis sa showbiz, bumalik siya ngayon lang. Puro bakla yung mga direktor. Mag-sorry din to bandang huli, ano may mensahe nun sa mga tao? Pag in-offend mo yung mga pala, mag-sorry ka na lang. Ganon mangyayari dito. Is Valenciano open to Aragon on his podcast? Sabi niya, mas gusto niya, kausapin na lang niya ang Diyos. Kausapin daw ni Aragon yung Diyos. Kausapin mo na lang. Ano yung sabihin nun? Ayaw niyang pag-usapan sa podcast niya. Kaya sinasabi ko siya, huwag na kayo manonood nun. Idol niyo ba ito si Gary? Si Gary Ville? Puro plastic ang gagawin nun. Basically, pare-pare lang eh. The fact na na-maintain niya yung stand niya sa Hollywood tuloy, sa showbiz, demonyo rin yan, si Gary Ville. Yun ang totoo. Yun ang napagtanto ko. Kasi kung talagang lingkod ng Diyos yan, hindi yan tatagal yung showbiz. Oo. Hindi tatagal yan. Tapos ko na lang ha, last page na to. I'd like to hear him first before I say anything. Ang dami mo na sinabi.
Nakita niyo ba yung passive-aggressive siya against kay Alvin? Pero gusto ko muna alam kung ano nga sabihin niya. Diba? Sabihin siya. Dahil mo na sinabi. Coming out, there are so many things that have been posted not in the entirety. Yun nga kasi yung mga, hindi naman nila lalabas lahat yun eh. And if you leave out certain things, those are the things that might actually read the matter. Yeah, ganun ginagawa nila. Tinatago nila parang Epstein, nire-redact. Ayaw sabihin yung importante. Ay, bakit mo pa sinabi? Sino na may mili kung anong sasabihin at hindi? Ganun sa showbiz, hindi yan lalabas dyan kung malamang nakakatsamba nga lang to si Alvin. Ewan ko. Siguro totoong ligtas to kaso, bobo. Taga-victory. Nangasahan mo. The singer stressed that he doesn't want to judge Aragon. Nakita niyo? Ayoko siyang husgahan. Yung iba, pag sinabi, ay, hindi siya inusgahan, no? Pero kanina pa siya inusgahan, eh. I would rather understand where he's coming. Gusto ko siyang maintindihan. Ba't di mo naintindihan? Naintindihan ba yung topic? Ngayon, tanong natin kay Gary B. He also clarified that he doesn't know if now is the right time for Aragon to appear on the podcast. So it will end up with the public tuning in just to nitpick what he would say. Sa Tagalog, ayaw niya muna mag-guess si Aragon sa kanya kasi lalo siyang pag-iinitan. So nakita niyo na concern ni Gary B, hindi yung kanyang, hindi katotohanan. Okay? Ang ano niya, yung kanyang career. Kumita siya. Second to the last paragraph, maybe someday, I'd like to find out what's going on with him and God. Nakinig ko kasi ito eh. Ganun pa yung pagkakasabi niya eh. Gusto ko malaman kung talagang spiritual ba talaga siya. Diyan pa ba kayo? Bihira natin gawin to ha. Pero sana na ikinabang kayo dito. So with him, I don't know if I'll have him on Unshaken. People will watch out what kinds of remarks he say. Unshaken. Ito na nga, pinopromote niya yung kanyang mahiging podcast. So, huwag tayong makinig. Puro kasinungalingan. Amen? Ang title natin? Hidden Anger versus Honest Love. Gary V. Gary Evil versus Alvin Aragon versus The Truth. Alam ko na nakatuto tayo. I'm sure may mga natutunan tayo. Pero sana yung full learning about this, makikita nyo man sa YouTube yan eh. Kung interesado kayo. Kasi ginawa natin ngayon, dinisect natin yung mga salita para maintindihan natin kung ano yung nasa puso. Hindi madali yun. Paano mo nalaman? Kaya nga tayo, discerning word eh. Amen. Ginamit mo yung salita ng Diyos para malaman mo yung nasa puso ng bawat isa. Amen. Ano yun? Yun nga. Pinakinggan natin sinabi niya, pinakinggan natin sinabi ng salita ng Diyos. Sino yung tama doon? Kahit tinatago nila yon, lalabas at lalabas. Ganyan po ang katotohanan. Ayan, so sorry, medyo natagal. Wala pa tayong 1.5. Pero, yun. So, medyo clickbait na naman to, pero, ano ko lang. Ayun. So, may question ba? Sunday school time na lang, okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Panginoon, I pray na linaw ito, Lord. Hindi masyado pa. Of course, it's a hard topic, Panginoon. Dami nagpapanggap na Kristiyano. Kristiyano tawag din sa sarili nila. Mapatunayan nila yan sa sarili nilang paraan. Of course, dapat maintindihan namin. Marami ng kulto ngayon. Dapat kailangan mag-ingat. So, nawa ay hindi namin nakikita ang mga salita ng mga tao, Lord, na naka-align sa Bible. So, that's a sign na hindi po ito yung kalooban. Of course, yung mga bago pa lang, kailangan din silang practice, Panginoon, pananampalataya. Bawat salita na nababanggit, i-validate nila against your word, Panginoon. Tignan kung anong tama, gano'ng katama. And then, kami matututo bawat isa. So, yes, napakahirap intindihin, Panginoon, minsan ang iniisip ng ibang tao, pero sabi niyo sa salita, counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding shall draw it out, Panginoon. So, nawa kami yung taong yun.
may pangunawa. Again, di yan basta-basta, di yan overnight makukuha yung pangunawa. Nawa kami po yung maghanap lagi ng katuwiran sa inyong salita, Panginoon, sa preaching, personal devotion, prayer, Panginoon. I pray na hindi kami biktima ng ganito, Panginoon, but makatulong kami, makakay namin ang kaluluwa sa totoong kalooban niya talaga. Mas malapit sa inyong kalooban, the best, the better. So I pray kayo pong muli, kayo pong mag-ingat sa bawat isa, sa aming araw-araw na gawain, sa pag-aaral, trabaho, Panginoon, sa upcoming event, sa Pastor June, lalo niyo si Pastor Lito, Lord, na makarecover talaga, ma-activate na po yung device at maging positive ito, Lord, mawala yung sakit, Panginoon, mawala yung speech, yung apektuhan ng kanyang speech, makapagsalita siya malinaw. At yung bawat isa namin, sama sa mga bisita namin, Panginoon, sila po'y pagpalain niyo, Lord, yung salita, mas lalo pa siyang mauhaw, Panginoon, alamin ang inyong kalooban, especially sa inyong mga salita nga po, Lord, and anong bagay rin sa makukuha, Lord, sa inyong mga lingkod. Salamat po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.